habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Taong 2022, nang kami ng aking asawa ay magpasya na kaming mag-ina ay manirahan na lamang sa Bicol. Kasama ng aking ama, sa kadahilan ng dalawa lang kami ng aking anak na nangungupahan dito sa Bulacan. Sapagkat ang aking asawa ay OFW sa Saudi Arabia. At tuwing ikalawang taon siya akong umuwi dito sa Pilipinas. Umuwi kami ng aking anak sa probinsya. Iniwan ko ang iglesia at ang ministry na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon, ang kids ministry. Naging maayos naman ang lagay namin sa Bicol. Ngunit sumapit ang buwan ng Setyembre ng taon ding iyon, dumating ang isang malaking pagsubok sa buhay naming mag-anak. Nagkasakit si Ishmael na ang aming anak. Nagpabalik-balik ang kanyang kalagayan na may kasamang pananakit ng kanyang mga tuhod na halos di siya makalakad. Dinala ko siya sa ospital. Binigyan siya ng gamot, ngunit di ito naging sapat para bumuti ang kanyang kalagayan. Kaya't minabuti kong dalhin siya sa mas malaking ospital upang doon ipasuri. Kinailangan niyang i-confine dahil sa pabalik-balik niyang lagnat na may pamamanas at mabilis na tibok ng puso. Sinyalis pala ito ng isang malubhang sakit. Na-diagnose siya ng aking anak ng rheumatic heart disease. Nangailangan din siyang masalinan ng dugo. Agad akong nagpasya na iuwi ng Bulacan si Ishmael upang magpatingin ng isa espesyalista. Dinala namin siya sa Philippine Heart Center at doon na siya pinatode echo ng doktor upang malaman ang lagay ng kanyang puso. Nakita dito na severely damaged na pala ang dalawang valve ng kanyang puso at isa namang moderate. Nakita din dito ang sanhi nito ang bakterya na sumisira ng kanyang puso. Isinailalim si Ishmael sa 5 linggong gamutan sa ospital ng Malolos. 5 linggo kaming namalagi sa loob ng ospital kung saan araw-araw siyang tinuturukan ng antibiotic. Wala kaming kasama dahil bawal ang 3 sa loob ng ospital. Ito ang panahon kung saan sinubok talaga ang pananampalataya ko sa Panginoon. Walang araw na hindi ako umiyak sa Kanya, sa kagalingan ng aking anak. Walang araw na hindi ako humingi ng tawad sa Kanya. Kung ito man ang naging consequence sa aking maling desisyon, sa pagtalikod ko, sa pagkatawag niya sa akin. Sinubok din ang sitwasyong ito ang relasyon naming mag-asawa. Walang araw na hindi ako nagmamakaawa sa Kanya na umuwi na lang ng Pilipinas upang makasama namin siya dahil napakahirap harapin ng problema, lalo na ikaw lang mag-isa. Natapos ang 5 gamutan, agad kaming bumalik sa Philippine Heart Center para magpa-check up kung may improvement na ba sa sitwasyon ni Ishmael. Ang sabi ng doktor, napatay ng antibiotic ang bakterya, ngunit may natira at kailangan mag-undergo ng open heart surgery. Para matanggal ang natirang bakterya, maaari kasi itong mag-collapse at umakyat sa kanyang utak. Hindi kami makapag-desisyon ng aking asawa pagkat malaking halaga ang kailangan para sa operasyon. At noong panahon iyon, halos lahat ng aming kamag-anak at kaibigan ay nanahiraman na namin ng pera. Wala kaming ibang nasandalan kundi ang pangako ng Diyos.
Sabi niya sa kanyang salita, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Wala kaming naging ibang hakbang kundi manalangin at umasa sa kanyang napagalingin siya ng Diyos ang aming anak. Makailang beses kami nagpa-check up sa Philippine Heart Center at kada check up, pinagdidesisyon kami na paoperahan ng aming anak. Hulyo ng taong 2024, panibagong pagsubok na naman ang dumating sa aming buhay. Na-terminate ang asawa ko sa kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi dahil sa may ginawa siyang mali, kundi ang kumpanya niya ay magsasara, kaya paunti-unti nagbabawas ng tao. Binigyan siya ng 2 buwang palugit para makalipat ng trabaho. Kung hindi, ay uuwi siya ng Pilipinas. Nakikita ng Diyos ang ating mga sitwasyon. Pinadadaan tayo sa mga pagsubok upang matutunan natin na dumepende sa Kanya. Kung anong kaya niyang gawin sa ating buhay. Panalangin pa rin sa Diyos ang aming naging sandigan sa panibagong suliraning ito. Nagkaroon ng bahagi sa Sunday service sa video kung saan ipapanalangin ng pastor ang prayer request mo. 2 naging prayer request ko. Una, miracle healing sa sakit ng aking anak. At pangalawa, ay makahanap at makalipat ng trabaho ang aking asawa. Nung panahon iyon, 2 linggo na lang ang natitirang palugit na ibinigay sa kanya ng kumpanya. September nang muling ipaulit ang Tode Eko ni Ishmael. Tunay nga na walang imposible sa Diyos. Kung patuloy ka lang mananampalataya sa Kanya, tuluyan nang nawala ang bakterya sa puso ng aking anak. At ang sabi ng doktor, hindi na kami candidate for operation. Walang salita ang maaaring mapaglarawan sa kagalakan namin mag-asawa nung araw na yon. Pagkat ipinagkaloob ng ating Diyos na buhay ang kagalingan ng aming anak. Hindi lang doon nagtapos ang himala ng Diyos sa aming buhay. Pagkaraan na lamang ng 1 linggo, natanggap naman ang asawa ko sa kumpanya ang kanyang inaplayan. Sa tulong ng mga taong ginamit ng Diyos, nakalipat siya sa trabaho agad din siya nakapagsimula. Ecclesiastes 3 verse 1, For everything there is a season and a time under heaven. May panahon na dadaan ka sa mga pagsubok at kalungkutan. Ngunit may panahon din naman na mananagana at para sa kaligayahan. Dati, nagtiis kami sa bahay na tumutulo ang bubong. Ngayon, biniyayaan na kami ng Lord na mas maayos na tirahan. Dati, every 2 years ang uwi ng asawa ko ngayon. Ngayon, every 10 months na lang. Dati, baon kami sa utang. Ngayon, sa biyaya ng Diyos, we're debt-free. Tunay nga ng ating Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at pangako. Kailangan lang natin maging tapat sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Ako po si Mayet na Sean, kasama ang aking anak na si Ishmael na Sean. Patuloy na ipinapagamit ang buhay para sa Panginoon at ito ay patotoo sa buhay at sa pamilya ko. God is doing something new. To God be the glory. Pain wakes me in the morning, accompanies me through my day, and sends me to sleep at night. To those who don't know or might have forgotten, I was bedridden back in 2010. 1.5 years totally hindi ako makalakad, naka-wheelchair. Para makapagbihis ako, ginugubit ng mama ko yung damit ko. At sa hospital kami halos tumira. At higit pa doon, nakakakita ako ng mga extraordinary na hindi nakikita ng mga normal na tao. Sinasabi ng mga tao sa paligid ko na isang bulate na lang ay mamamatay na ako. This year,
2025, 15 years ago, when I was at my worst, miracle and life came. And that miracle and life has a name, and that is Jesus. Pinagaling ako ni Jesus, binigyan ako ng bagong chance mabuhay, nakapag-aral ako ulit at nakapagtapos ng pag-aaral habang naglilingkod sa Diyos. Simula nang gumaling ako, binigay ko yung buong buhay ko sa Diyos. Naglingkod bilang junior church teacher, intercessor ng simbahan, naging part ng production team, designer at campus ministry. While I'm serving Him, the Lord gave this promise to me. Deuteronomy 28 verse 12. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the works of your hands. Sa lahat ng ministry na ginagalawan ko, naniwala ako that He will bless the works of my hands. Until past years goes by, 2018, I started feeling off almost every day. Then I observed swelling in my left breast. It means may bukol po ako na kasing laki ng kalamansi sa kaliwa kong dibdib. I got alarmed and nagpunta kami ni Mama sa PGH para magpagamot ulit. Sabi pa ng doktor sa akin, masyado daw akong bata para magkaroon ng ganon. At that time, takot na takot ako bumalik sa ospital. 2018 to 2019 has been a hard fight of my faith. Many times, I doubted if God really wanted to heal me completely. I wondered if I had lack in prayers, or may mga kasalanan ba akong hindi nahingi ng tawad? Kulang ba yung mga panalangin ko? Kulang ba yung mga verse na sinasabi ko kapag nasa presensya ako ng Diyos? O kulang ba yung mga paglilingkod ko sa Kanya? 2020, I received healing from God. Nawala yung cyst sa left breast ko. Ipinagkatiwala ko sa Diyos ang lahat at patuloy na naglingkod. This year, 2025, 5 years ago, breakthrough and healing came. And that breakthrough has a name, and that is Jesus. He is my healer. At hindi pa doon nagtatapos ang Lord sa buhay ko. Akala ko ang miracle ng Diyos ay puro pagpapagaling lang. Nagtanim ako ng paglilingkod sa Lord simula nang nakilala ko sa Kanya. Hanggang makapagtapos ako ng pag-aaral ng college sa kursong Bachelor of Elementary Education year 2017. Pandemic came 2020 to 2021. I continue to serve the Lord kahit pandemic. Naalala ko, bawal lumabas that time, pero pumupunta pa din ako sa church para pag may mga gawain yung pastor, maghuhugas ako ng plato pagtapos o kaya maglilinis ako. Umaakyat kami sa Amoranto para mag-video kids at mag-training. Nag-live selling din kami those time for fundraising ng church. Naglalakad ako papuntang Phase 5. Nagugutom ako pero wala akong pera. For 5 years since na nakagraduate ako, ang maglingkod ang naging routine ng buhay ko. Sumasideline ako sa mga event as coordinator and designer para may income ako. Pero dito din ako sinubok financially. Kailangan ko nang magtrabaho para sa pamilya ko at para magkaroon na din ako ng contribution sa ministry when it comes to finances. Dumating ako sa point na nagsiself-pity ako kasi palagi na lang akong nililibre at palagi na lang akong nakikikain sa ibang bahay. 2022, I started to pray ng trabaho. Sabi ko sa sarili ko, magtatanim ako financially at tutulong sa lahat ng tumulong sa akin nung walang-wala ako. Sa una, hindi siya madali. Wala akong experience sa corporate. Nag-apply ako ng BPO, sa fast food restaurant at kung saan-saan pa, pero hindi ako pinalad. Ito din yung year ng greater things ng church, pero ako mismo, hindi ko maranasan iyon. Nasa Casa Colinayo ako that time, habang binubuo ko yung 3D na greater things for our church anniversary. Sinabi sa akin ng Panginoon, Nak, I am doing your greater things. Pinanghawakan ko yung mga salitang yon. April 2022, may kaibigan akong tumulong sa akin na mag-apply sa isang air conditioning company.
Natawagan ako, in-interview at naghintay ulit. Youth camp sa Prayer Mountain, nung ma-receive ko yung word na you're hired as customer care service sa isang air conditioning company. May 2022, nag-start ako magtrabaho. Nagsimula sa 16K salary, naging hybrid din yung work ko. Kung ano yung pending na work, yun yung gagawin ko. Nagdodorm ako, nagbibigay sa magulang at nagbibigay kung ano ang nararapat para sa Diyos. Dumadating yung moment na nagigipit pa din ako at nanghihiram ako ng pera sa mga kaibigan ko, sa mga ka-churchmate ko. Napakahalaga ng isang delata sa akin tuwing Petsa de Peligro. 9 months ago, bago ako ma-regular at nilipat ako sa Events and Incentive Trips team. Ang mag-ayos ng events ang naging ministry ko sa church. Kaya events din ang passion ko. Yung pangako ng Diyos na He will bless the works of my hands ay hindi lang pala pang ministry. Ito'y pangako niya kahit saan ako pumunta. 2023 to 2024, dahil sa trabahong binigay ng Lord sa akin, nalilibot ko ang buong Pilipinas para mag-conduct ng events. Pinapunta ako ng Lord sa El Nido, Palawan, Hokkaido, Japan, Boracay, Tokyo, Malaysia, Singapore, at pinaranas niya sa akin ang mag-Asian cruise nang walang ginagastos personally. Every month, pinapapunta ako ng Lord sa Cebu, Davao, Iloilo at CDO at iba pang lugar. Lumawak yung pabor ng Diyos sa akin, kaya lumawak din ang connection na meron ako. May mga free of charge accommodation ako sa mga 5-star and 4-star hotel, Luzon, Visayas at Mindanao. Anytime. May mga discounted rate ako sa mga piling airlines dito sa Pilipinas. Nakakapag-provide na din ako ng tama for my family. Nakakapag-give back na din sa mga taong tumulong sa akin before. At higit sa lahat, nakakapagtanim na ako anytime sa gawain ng Diyos. This year, 2025, 3 years ago, great things and favor came. And favor has a name. And He is Jesus. He did great things before, and I know this year, He will do new things for us. I am Jane Christine Hernandez. To God be the glory. Tatlong taong gulang ako nung naghiwalay mga magulang ko. Dahil hindi kaya kaming alagaan ng papa ko, pumunta kami sa bahay sa probinsya ng lolo at lola ko sa probinsya. Doon kami pinalagaan ni papa. Growing up, naiinggit ako sa mga kaklase ko na palaging sinusundo ng mga magulang nila. Makulit, maingay, pasaway, yan lagi sinasabi sa akin ng teacher ko. Dahil nga maliit din ako noon, palagi din akong nabubuli. Pero kahit na ganon, masipag pa rin ako mag-aral. Dahil grade conscious ako, yun yung tinanong sa akin ng lola ko, na dapat mag-aral kami ng mabuti kasi yun lang yung kaya nilang ipamana sa amin. Habang lumalaki, isa yun sa naging inspirasyon ko para mas lalong mag-aral ng mabuti. November 8, 2013, nagkaroon ng matinding bagyo sa probinsya namin. Nahinto yung pag-aaral namin at sobra kaming naghirap. Walang matinong bahay, wala kaming makain, wala na talagang pag-asa yung buhay namin. Then, December that same year, inalok ako ng tita ko na teacher na dun mag-aaral at manirahan sa kanila. Madami silang pagkain, mayaman, kaya pumayag ako. For 6 years na pagtira sa bahay nila, maraming nagbago sa akin. Maraming naging mabarkada ako, maldita. Sa bahay kung saan maraming bawal, pinatay nun passion ko sa maraming bagay. Naging taong bahay ako, bahay, school, lang lagi ang buhay ko. Nagigising sa umaga para pumasok sa school. Yun lang yung cycle ng buhay ko. Then, noong 2019, dahil nga malalaki na kami at kaya na namin mabuhay sa sarili namin, we decided to go back here sa Bulacan.
Expected ko na magkakaroon ako ng freedom para gawin lahat ng gusto ko. Mag-aliwaliw, magbarkada, itry lahat ng bagay. Marami akong plano nun, but God has better plans for me. Grade 10, as a transfer student, nahirapan akong makipagkaibigan sa mga kaklase ko. Naging close ko lang nun yung mga transferee lang din sa section namin. Pero habang tumatagal, nakapag-adjust din ako at naging friends ko na rin sila. Then one day, I remember, in-invite ako ni Giselle, kaklase ko, sa campus ministry. Nung una ayaw ko kasi baka boring, pero sabi niya may pagkain daw. Kaya nun, after ng school, dumiretso na kami doon. Naaalala ko party nun, yung pagkain pansit. Masaya yung naging experience ko, kaya naging habit ko na siya na after school, pupunta ng campus ministry kasi may laro at pagkain. Kahit na bago pa lamang ako, tapos di katagalan, pinakilala sa akin si Ate Mia para maging cell leader ko. After ng school, palagi kaming inaabangan ni Ate Mia para magmakro. Naalala ko noon, nagtatago pa ako sa likod ng kaklase ko para hindi ako makita ni Ate Mia. Pero matalas po yung mata ni Ate Mia, kaya wala po akong takas. Then, nung 2020, pandemic years, bawal lumabas. Kaya balik ulit sa dati. Bahay, ulit yung naging buhay ko. Pati yung pag-aaral ko sa bahay na lang din. Ayaw ko na nun lumalabas, pero si Ate Mia, parating nag-aalok na mag-sell kami, hanggang sa na-invite ako sa anib ng church, dito din, mismo sa Headwaters. Breakthrough, yung theme ng church nun. After nun, mas lalo akong nainganyo na magsimba at mag-sell. Pero at one point, umayaw din ako. Nagpaalam ako kay Ate Mia na, Ate Mia, ayoko na po, magbabackslide na ako. Hinayaan ako ni Ate Mia. 4 months, nag-backslide ako. At masasabi ko na yun po yung pinakamaling desisyon na ginawa ko. After ng dark era ko, ako na po yung kusang bumalik. Nagdesisyon po ako na kapag nag-aaya si Ate Mia mag-sell, go agad. Pero hindi pa din naging madali yun. May times pa din na ayaw ko mag-sell, may times na ayaw ko lumabas, pero manlalamig, pero hindi aalis. Yun yung sinabi ko sa sarili ko. Nang pagbalik ko sa Lord, nag-encounter ako, at doon kinatagpo ako ni Lord, and I can say na nung lumabas ako noon, I will never be the same again. That same day, I was renewed, and I surrendered myself to the Lord and declared Him as my Lord and Savior ng buhay ko. Pero hindi pa rin naging madali yun kasi natatakot ako. Natatakot akong mag-commit sa Lord kasi baka pagalitan ako ng family ko. But God still called me and I responded. That day, tinawag ako ni Lord na fearless. And nagsimula sa macro, ngayon naglilid na ng mga batang pinagkatiwala ni Lord sa akin. Hindi lang pala ako estudyante, but I am also a disciple of God. I am not perfect, but my God is. I entered myself sa ministry and hindi man nakikita ng madami, but I am serving God. Kasabay ng pag-aaral ang paglilingkod sa Lord. It was never all about me. Yung mga bagay na pinagdaanan ko, yun yung magtatawid sa akin para mas lalong maglingkod sa Lord at para mas lalong isik siya. Yes, I am a youth leader na ginagamit ni Lord na mag-ministry sa iba at maglilingkod at patuloy na maglilingkod. Hindi boring ang buhay ko, hindi lang bahay at school. I am a child of God now until the Lord takes me home. I am Shaina Hermosa and God is doing something new sa buhay ko. To God be all the glory. Hi, good afternoon BGO family. I'm Caroline Colinayo and today, allow me to share my story of how God do extraordinary and new things in my young professional life. Last January 2024, I attended Prayer Works in Pampanga while desperately seeking the presence and guidance of God. The Lord gave me a word that when you are going through storms and trials, huwag mong titignan yung bagyo.
But look on the blessing waiting on you doon sa dulo ng pagsubok na yan. So huwag kang mag-skip sa problema kasi baka mamiss mo yung biyayang nasa likod niyan or nasa dulo niyan. Ayun ang nilakaran ko for the year 2024, hopeful and believing that God is able to do miracle and extraordinary things sa season ko. In my first 6 months of year 2024, thank you Lord because I received a blessing to have my own house. Hindi naging madali kasi dumaan kami sa financial struggle. As a young pro na maraming pangarap at gustong maabot, mas dumami na rin ang monthly bills at bayarin to settle. But God didn't leave us. I pray and cried to God for help and sinamahan niya akong itawid yung mga months na hirap ako. Sa kabila ng struggle financially, nanatili po akong tapat sa aking tithes and offering. Patuloy na nagtanim for the next generation, for the youth, at sa mga mission trips. At patuloy na naglingkod sa Lord kahit na may kahit pa. I look for a part-time job to have additional source of income. Nagpasa ng sandamakmak na resume online, pero walang pintuang binuksan sa akin ng Lord. Ang meron lang ay rejection after rejection and no after no. But that time, pinanghawakan ko yung word sa akin ng Lord, yung life verse ko na Jeremiah 29:11. God knows the plans He has for me, plans to prosper me and not to harm me, and plans to give me hope and a future. Fast forward, July 2024, God allowed me to meet Ate Jeb sa isang church event. And she tried to invite me to work with FWD as a financial wealth planner. She told me na pwede ko raw itong gawin kasabay ng full-time work ko. At first, hindi po ako interested, pero since mahilig ako makinig sa mga taong marurunong at magagaling sa finances at sa business, sabi ko, sige, gusto ko tong aralin. Then I talked to God. Sabi ko, Lord, sige po, magte-take ako ng 2 license exam. But if I failed, kahit isa doon, hindi na ako magtutuloy or hindi ako magre-retake. Kasi it means, hindi mo yun will para sa akin. And after a month, I got the result. Both exam are passed. And feeling ko that time, this is God's way of telling me, yes, anak, this is it. This is the right opportunity at opportunity na binubuksan ko at niready ko para sa'yo. That door gives me a sense of purpose. Since I love serving people, in this way, I was able to help multiple individuals and family na magkaroon ng maayos na backup plan sa kanilang future through having an insurance. At itong September 2024, lang po ako nag-start last year. And in just 3 months, by God's grace, naranasan ko ang new things ko. I received multiple awards and recognitions na ngayon ko lang naranasan sa buhay ko. I praise God. I have award as a top rookie, top financial planner, and a top case counter. I was also recognized as a super rookie ng team. At hindi lang po yun natapos doon. Yung blessing ng Lord sa akin. He allowed me to enjoy travels for free. And last year, I experienced Bangkok, Thailand, ng libre. And in this year, I have free travel in La Union, Vietnam, and Dubai. And take note that all expenses are paid by God. So wala po akong gagastusin sa lahat ng gala ko. My managers and co-workers are asking me, anong ginawa mo? Paano mo nakuha lahat yon ng sobrang bilis? And this question give me a platform to them to share the goodness and grace ng God sa mga katrabaho ko.
iba't ibang teams are inviting me to share my secret. Ano daw yung sekreto ko? And isa lang yung binibida ko sa kanila. And that is my business partner. And my business partner is our Lord Jesus Christ. Indeed, there is power in planting seeds and also blessings after enduring the storms. And last but not the least, the Lord gave me a God-orchestrated relationship. And this year, we are getting married. And truly, our God is a faithful God. To all young professional just like me, kita ng Lord lahat ng desires at pangarap mo. Patuloy lang po tayong mangarap, manalangin, maglingkod at magtanim. Again, this is Caroline Colinayo, a servant of God, naniwala, nag-antay at naranasan ang new things ko. To God be the glory. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Bigyan ko natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen! At sabay-sabay isigin. Hallelujah! 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 And without doubt, nadumubulol pa, nakabahan no? But of course, maraming pong salamat for being here. And of course, happy 24th anniversary Bethel Global Outreach! Ayan, pwede bang sabihan niyo muna yung mga katabi niyo ng happy anniversary? Happy anniversary. Happy anniversary. Ba't parang may kilig, no? May kilig, Happy no? anniversary. Siyempre, 24 years yun. Grabe. Dalawang dosenang dekada. Bakit no? 12 years, grabe. Ay, 12 times 2 years, grabe. Ganun na tayo katagal magkakasama and we believe and pray na mas magiging magkakasama pa tayo sa mga susunod pang mga taon. Grabe Amen. naman talaga. Actually, yung 24 years na yun, napakaraming kwento. Talaga, napakaraming mga kwento. kwento. Pwede ba mag-share ka naman ng kwento mo, Kuya Brian? Very quick na kwento Sige, lang. Sa loob ng ito 24 bihira years. ko lang po itong isinishare at yung mga inugat na sa simbahan, yung mga ano. There was one time actually nagpe-pray kami, kasagsagan ng prayer meeting. Lumipat kami ng ibang lugar ng prayer meeting. Tapos, ngayon, syempre kabataan ka, I don't know kung ilang taon ako dito, pero kasagsagan nito, tandang-tanda ako, pagod na pagod ako kasi nag-basketball pa ako nung umaga. Syempre passion mong umattend prayer meeting, nag-pray. Pinatayin na ako ng mic. Ayaw na daw ng kwento ko. So, nung nagpe-pray, pagtapos nung prayer, nagpe-pray pa rin ako. Kasama ko na si Lord, nakapikit lang ako. Tapos na po, nag-amen na sila pastor. Tapos walang nagsasalita. Nakita nila, nagtayuan na lahat, nagkukwentuhan na, si Kuya Brian nakaganon pa rin. Sabi ng mga kapatiran, mukhang malalim talaga manalangin si Brian nakaganyan pa rin ako. Hanggang mamaya-maya, eto yung pinaka-epic. At eto talaga yung nagpatatag sa akin, feeling ko, no, pastor, no? Feeling ko, eto talaga nagpatatag sa akin. Biglang may gumulat sa akin. Brian, sabi sa akin, Brian, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa gabing to na binigay mo sa amin. Panginoon, ang tindi ng prayer ko. Naalala ko parang pagkakarinig ko doon sa panaginip ko, sabi nung iko-closing prayer po tayo ni Brian. Kaya nagising ako, nag-pray talaga ako. Sabi ko, pagtapos ko mag-pray, amen, amen, palakpakan lahat. Nakatingin sa akin, tapos sabi nila, nagtataka ako, ba't nagtatawanan sila?
Anong hindi ko na, yun pala naalala ko, nakatulog pala ako. Kaya, ayan po, salamat sa mga nakasama ko. Mga natutulog pa rin hanggang ngayon, magbago na po tayo. Pwede ba tumaas yung kamay ng mga kasama ni Brian nung time na yun? Ayan si Daddy, yung mga natin, soul witness. Sila Pastor Jojo, nandito. Pastor Feeling ko Jojo. lahat tayo may core memory na nakatulog talaga sa Yes. prayer. Ako meron talaga ako, sorry Lord. Pero hindi, prayer meeting din yun. May something yata sa prayer meeting. Pero prayer meeting yan, dun pa yan sa may dito sa road 3. Ayan, grabe na may mga kwento talaga tayo. Siguro hindi ko na makakalimutan kwento, marami naman ang nakaalam nito, na talagang naligtas eh, no? Actually, ano po ako, church hopper. Ang dami ko pong simbahang napuntahan. Ang dami kong relihiyong pinasukan. Siguro Yes. talagang, bata pa lang ako, may desire na talaga ako. Siguro talaga na mag-seek talaga sa Lord. Pero church hopper ako. As in, palipat-lipat. Alam niyo po ba ba't ako tumagal sa BGO? Bakit po ako nag-decide magstay? Bakit? Kasi nakakatawa. Kasi nung pagpunta ko dito sa church sa road trip, meron silang ilaw ng bilog. Yun. Yung pang party-party na bilog na ganon. Tapos sabi ko, uy, parang sa lahat ng simbahang napuntahan ko, ito yung kakaiba. Oh, wala sa Santo Oo, Rosario walang yan ibang ganon eh. Tapos meron ba yun yung naalala niyo ba yung laser na ilaw-ilaw na ganon? Grabe! Strobe light. Literal talaga sa Let There Be Light. Dan dahil sa ilaw, andito po ako going 13 years na this year. Wow, grabe, Dan no? dahil sa ilaw. Lord, thank you, Lord, sa ilaw, Lord. 13 years na. Kaya po, yung mag-plano po ng church building, pakilagay po ulit, baka mas maraming kaluluwa. Ayan, oo nga, no? Baka maraming Kagaya ko. mahilig, no? And grabe na 13 years in the making, na I believe na sabi mo nga kanina, 24 years na napakaraming kwento. Kwento Yes. ng kasiyahan, ng pagbagsak, pero yung 24 years na yon, 24 years ng kwento ng biyaya at habag ng Panginoon sa Amen. ating mga buhay. And we believe, no, that the Lord is still doing something new. Kaya this year, kung may mga inaabangan kayong mga bagong bagay, mga kapatid, eto na yon, this 2025. Wait, naalala ko lang, nasabi mo na, Ate Cheche. Kanina kasi ang ganda nung natin nung parang video na pinanood natin nung una. Bigla ko naalala, ang sarap pa rin balikan yung mga nakaraan. Amen. No, ang sarap balikan, makikita mo kung gaano katapat yung Diyos sa mga buhay natin. At ito yung pinaka nakakatuwa, Ate Cheche. Yung mga kasama natin noon doon sa video, kasama pa rin natin sila ngayon. Grabe. Amen? Totoong-totoo. Ang tagal na pala kitang kilala. Yes. Ang tagal na, kwento ko lang po, sila Brian po yung talaga nag-consolidate sa amin. Dalawa kami ng kapatid ko and si Kuya Joey, sila William, sila Kuya, sila Sabjela, yan yung mga kasama namin. And nakakatuwa, magkakasama pa rin tayo hanggang Amen. ngayon. No, nakakatuwa. And 2 more years. And 2 more years to come. Sabi nga ni Shaina kanina, hanggang kunin na lang talaga tayo ng ating Panginoon. And I would like to welcome po lahat po ng ating mga bago. Pwede po ba kayong Yes. tumayo? Welcome po. Ayan, Nasa pwede na po. yung mga Sa ating VIPs mga natin. Tayo po first-timers, kayo. welcome po sa inyo. Ang mga Hello bagong po sa- miyembro ng pamilya natin. Palakpakan naman natin sila. Come on, pwede ba palakpakan po natin? Come on. Amen. Woo! Lahat po ng ating mga VIP, and we are declaring po na hindi lang ito yung first time nyo sa Yes. BPO. Makakasama po namin kayo 5 years, 10 years, 15 years, hanggang sa lahat ng anniversaries na parating, kasama pa rin namin kayo. Marami pong salamat. Pwede na Amen. po kayong umupo. And of course po, sino nga ba ang Bethel Global Outreach? Let us watch this video. Hello, brothers and sisters in Christ. Welcome to Bethel Global Outreach, your spiritual home. We are a Christian church founded in 1999 that believes and shares the salvation given by the Lord Jesus Christ. We believe in the Trinity, God the Father, Son, and the Holy Spirit. We also believe that the Bible is the inspired Word of God. Our purpose is to passionately love God and love people as Christ loved us. Our mission is to intentionally equip every believer of Jesus Christ to become a leader of leaders who will transform our community, our city, and our nation. Our vision is to passionately reach the lost and intentionally equip the saved. This is Bethel Global Outreach. We love, we pray, we serve. This is where you belong, and we are so happy that you are here.
I will follow you. This world has nothing for me. I will follow you. This world has nothing for me. I will follow you. This world has nothing for me. I'm gonna follow you. This world has nothing for me. I need you, Jesus. You're my rescue. Oh, where else can I go? There's no other name by which I am saved. Won't you capture me, Lord? Capture, Lord, come and capture me. Capture me with grace. I will follow you. I will follow you. Roma chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkalibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 1 verse 12. Subalit lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Pasok. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo.